Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Isang karangalan na muli kayong makasama sa ating paboritong oras kung saan ang mga puso ay nag-uusap at ang mga aral ay natutuklasan. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tita, na laging handang magbahagi ng mga salaysay na kukuha sa inyong hininga. Sabi nila, ang kabutihan daw ay isang kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Ito ay isang ilaw na kayang tumagos sa pinakamadilim na gabi. Ngunit paano kung ang mismong kabutihan na yon ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Kislap sa ating bagong serye, Ang Pagsibol ng Isang Tala. Ang matinis na tunog ng pinupunit na papel ang unang bumasag sa katahimikan ng malawak na opisina. Parang pinunit din nito ang puso ni Kislap pagsilang. Ang kanyang pangarap. Nakatayo siya sa gitna ng sahig na gawa sa mamahaling marmol, sa ilalim ng mga ilaw na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang buong paligid ay biglang nagdilim. Ang kontratang pinaghirapan niya, ang tiket niya para sa isang bagong buhay, ay isa na lamang ngayong mga pirasong papel na dahan-dahang nalalaglag mula sa kamay ng babaeng nasa harapan niya, si Silakbo Di Makulangan, ang branch director. Isang babaeng may tindig na kasing tulis ng kanyang mga salita at mga matang kasing lamig ng yelo. Sa Sinagtala Holdings, Miss Pagsilang, nagsimula si Silakbo. Ang boses ay kalmado, ngunit may kamandag. We value punctuality above all else. Isang simpleng patakaran na hindi mo nagawang sundin sa iyong unang araw. Nanginginig ang mga labi ni Kislap. Ma'am, pasensya na po talaga. Mayroon lang po akong tinulungang matanda sa lobby. Naliligaw po siya at sa tingin mo, ang kwento mong yan ay sapat na dahilan? Putol ni Silakbo. Isang ngangisi ang gumuhit sa kanyang perpektong pulang labi. Ang awa ay para sa mga pulubi sa kalye, hindi para sa isang empleyado ng Sinagtala. Your kindness doesn't pay the bills. Your kindness doesn't close deals. Bawat salita ay parang isang sampal. Ramdam ni Kislap ang mga tingin ng ibang empleyado. Ang iba'y may halong awa, ang iba'y tila natutuwa. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pero ma'am, binigay ko po ang lahat para makapasok dito. Kailangan ko po ang trabahong ito para sa pamilya ko. Kung gayon, sana'y inisip mo yan bago ka nagpakabayani. Sagot ni Silakbo bago tumalikod at humarap sa kanyang sekretarya. I-escort ninyo siya palabas at siguraduhing hindi na siya muling makakatapak sa gusaling ito. Wala nang nagawa si Kislap. Parang napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang lakas na ginamit niya kaninang umaga para harapin ang mundo ay biglang naubos. Kaninang umaga lang. Naalala niya ang sarili na maingat na pinaplansa ang kanyang nag-iisang disenteng blusa. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog na niluluto ng kanyang ina. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Inay. Isang ngiti na matagal niyang hindi nakita dahil sa sakit nito. Anak, ito na iyon, sabi ng kanyang ina, habang inaabot sa kanya ang isang maliit na baunan. Adobo, ang paborito niya. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakagaling. Ito na ang simula, Kislap, ang simula ng pagsikat mo. Niyakap niya si Inay ng mahigpit. Para sa inyo po ito, Inay. Gagaling na kayo. Ngunit ang pangakong yon ay isa na ring abo ngayon. Naglakad siyang parang isang multo palabas ng naglalakihang pinto ng Sinagtala Holdings. Sa lobby, kung saan nagsimula ang lahat, nakita niya ang security guard na umiiling sa kanya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sa mismong lugar na yon, abala siya sa pagtulong sa isang matandang babae na may malumanay na muka at mga matang puno ng pagkalito, si Lola Ginhawa. Iyon ang pangalan niya. Hinahanap niya ang kanyang apo
na dapat ay susundo sa kanya. Sa kabila ng pagmamadali, hindi natiis ni Kislap na iwan ang matanda. Tinawagan pa niya ang numerong nasa pitaka nito hanggang sa may sumagot at nangakong papunta na. "Maraming salamat, Hiya," sabi ng matanda habang hawak ang kamay ni Kislap. "Napakabuti ng iyong puso. Pagpalain ka nawa." Isang mapait na ngangiti ang gumapang sa mga labi ni Kislap. "Pagpalain ka nawa." Nasaan ang biyaya ngayon? Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang payong. Hindi na niya ininda. Hinayaan niyang basain ng ulan ang kanyang buhok, ang kanyang damit, ang kanyang mukha. Upang itago ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Ang lungsod ay maingay at abala. Ngunit sa mundo ni Kislap, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang durog na puso. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng sasakyan ay lumalabo sa kanyang paningin. Sa isang madilim na eskinita, sumilong siya sa ilalim ng isang maliit na bubong. Napaupo siya sa basang semento. Hindi na alintana ang dumi. Mula sa kanyang bag, nalaglag ang baunan na inihanda ng kanyang ina. Bumukas ito. Ang adobong inihanda ni Inay, ang simbolo ng pag-asa nila kaninang umaga, ngayon ay nakakalat na sa sahig at kasama na ng dumi sa kalsada. Katulad niya, wasak at walang halaga. Doon, sa gitna ng lamig at dilim, yumuko si Kislap at humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, ng kabiguan, ng nawalang pag-asa. Bigla, tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulo. Ngunit naririnig pa rin niya ang lagaslas nito sa paligid. May aninong tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang itim na payong ang nakatabing sa kanya mula sa ulan. At isang boses, malalim at puno ng pag-aalala, ang bumasag sa kanyang pag-iisa. "Miss, ayos ka lang? Baka magkasakit ka." Sa ilalim ng payong, sa gitna ng luhang humahalo sa ulan, nakita ni Kislap ang isang pares ng mga matang hindi niya malilimutan. Malungkot, may bahid ng pag-aalala. Ngunit sa likod niyon ay may isang bagay pa. Isang bigat na tila matagal nang dinadala. Ang lalaking may hawak ng payong ay nakasuot lamang ng simpleng itim na hoodie at kupas na maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa dahil sa ulan. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan lang niya si Kislap. Natitigan siya na para bang binibigyan siya ng espasyo para huminga. "Tumayo ka na riyan, miss," muling sabi ng lalaki. Inilahad ang kanyang kamay. "Lalamigin ka." Nag-aalangan man ay tinanggap ni Kislap ang kamay nito. Mainit, magaspang, tila sanay sa pagtugtog ng gitara. Sa tulong nito ay nakatayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin dahil sa pagod at sama ng loob. "Ako si Aki." Pagpapakilala ng lalaki. Simple, walang apelyido. "Nakita kitang mag-isa rito. Delikado." Pinunasan ni Kislap ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. "Salamat, Kislap." "Alam ko," sagot ni Aki na ikinagulat ni Kislap. "Narinig ko kanina, sa loob." Napatitig si Kislap. Kasama ba siya sa mga taong nanood ng kanyang kahihiyan? Muli, parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala." Mabilis na sabi ni Aki na tila nabasa ang kanyang iniisip. "Hindi ako taga roon. Mayroon lang akong inihatid na gamit. Aksidente kong narinig." Ang boses niya ay walang bahid ng panghuhusga. Isang maliit na coffee shop sa kanto ang kanilang sinilungan. Ipinagtimpla siya ni Aki ng mainit na kape na inilagay nito sa pagitan ng kanyang nanlalamig na mga palad. Umupo ito sa tapat niya. Tahimik lang. Hinahayaang ang tunog ng ulan sa labas ang magsalita para sa kanila. "Hindi kasalanan ang tumulong sa kapwa," biglang sabi ni Aki na bumasag sa katahimikan. Napatingin si Kislap sa kanya. "Ang ginawa mo para sa matanda kanina,
Tama iyon, dagdag pa ni Aki. Ang mundo lang natin minsan, mali ang tinitingnan. Sa hindi malamang dahilan, ang simpleng mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Kislap. Isang estranghero, ngunit tila mas nauunawaan pa siya kaysa sa mga taong dapat sanang humusga sa kanyang kakayahan. Nagkwento siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa harap ni Aki, gumaan ang kanyang pakiramdam na ilabas ang lahat. Ang pangarap niya, ang sakit ng kanyang ina, ang bigat ng responsibilidad, at ang sakit ng pagkabigo. Nakinig lang si Aki. Isang beses ay hindi niya ito pinutol. Tumatango lang ito paminsan-minsan. Ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanya, puno ng simpatiya. Nang matapos si Kislap, isang mahabang katahimikan ang namagitan. May mga bagay na nawawala sa atin. Sabi ni Aki sa wakas, ang boses ay malumanay. Para bigyan ng puwang ang mga bagay na mas nararapat. Pagpasok ni Hanan Sandigan sa malaking pinto ng kanilang mansyon, sinalubong siya ng katahimikan na tila sumisigaw. Ang basang hoodie na suot niya kanina bilang si Aki ay naiwan na sa sasakyan. Ngayon, suot na niya ang isang mamahaling polo shirt. Ang tindig niya ay nagbago. Mas matigas, mas formal. Sa sala, naghihintay ang kanyang lola. Si Lola Ginhawa, na kanina'y mukhang isang ordinaryong matandang naliligaw, ay nakaupo na ngayon sa isang antigong silya. Ang mukha ay seryoso. "Kamusta siya?" tanong agad ng matanda. "Ayos lang siya, Lola, pero wasak ang puso," sagot ni Hanan. Umupo sa tapat nito. "Hindi ko maintindihan, Lola. Bakit kailangang dumaan sa ganito ang isang mabuting tao?" Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lola Ginhawa. Dahil may mga taong tulad ni Silakbo di makulangan sa mundo, Apo. Mga taong ang tingin sa kabaitan ay kahinaan. "I saw everything, Lola. Sa CCTV," sabi ni Hanan, ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa isang kamao. Ang paraan ng pagpapahiya niya kay Kislap, ang pagpunit sa kontrata, hindi ito tungkol sa pagiging huli sa trabaho. This is personal. May galit siya sa mundo. Muling napanood ni Hanan sa kanyang isipan ang eksena, ang mukha ni Kislap na puno ng pag-asa, na dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at sa huli, ng matinding sakit. At ang mukha ni Silakbo, may kasiyahan sa mga mata nito habang ginagawa iyon. Isang uri ng kasiyahan na nakakakilabot. Ang pamilyang di makulangan ay matagal nang may galit sa atin, Hanan, paalala ni Lola Ginhawa. Mula pa noong panahon ng iyong lolo. Ngayon, si Silakbo ang nagpapatuloy at gagamitin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Tumayo si Lola Ginhawa at may kinuha sa isang nakatagong drawer. Isang lumang folder. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ni Hanan. "Hiho, oras na para malaman ang katotohanan sa likod ng lahat," sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng bigat. "Ang mga transaksyon sa folder na yan, iyan ang mga proyektong pinangangasiwaan ni Silakbo. Mayroon akong kutob na dito niya idinadaan ang pagnanakaw sa kumpanya. At may kutob din ako na konektado ito sa nangyari sa papa mo." Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot ng panibagong lamig sa buong silid. Napatingin si Hanan sa mga dokumento. Ito na, ang dahilan kung bakit siya nagpapanggap, ang dahilan kung bakit siya kumikilos sa anino. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya, tungkol na ito sa pagkuha ng hustisya. "Itutuloy ko ang pag-imbestiga, Lola," sabi ni Hanan. Ang determination ay nagniningas sa kanyang mga mata. "At sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Silakbo ang lahat. Mag-iingat ka, Apo," babala ni Lola Ginhawa. Mapanganib si Silakbo. At ngayon, sa tingin ko'y isasama na niya sa kanyang laro ang batang yon, si Kislap. Ang pangalan ni Kislap ay nagbalik ng imahe ng dalaga sa isip ni Hanan. Nakaupo sa gitna ng ulan, durog at walang pag-asa. Isang damdamin ng pagkaprotekta ang umusbong sa kanyang dibdib.
Hindi niya hahayaang masaktan pa ito. Kinagabihan, sa maliit na apartment na tinitirhan ni Kislap, sinubukan niyang maging matatag sa harap ng kanyang ina. Ngunit nakita pa rin ni Aling Martha ang lungkot sa kanyang mga mata. "Anak, huwag kang mag-alala," sabi nito, habang hinihimas ang kanyang likod. "Hindi iyon ang tamang lugar para sa'yo. May mas magandang darating." Ngumiti lang si Kislap, kahit pa ang puso niya ay sumisigaw ng kabaligtaran. Habang naghahanap siya ng mga bagong trabaho online sa kanyang lumang laptop, isang pamilyar na himig ang narinig niya mula sa labas. Isang malamyos na tunog ng gitara at isang boses na puno ng emosyon, sinilip niya sa bintana. Sa liwasang amihan, ang maliit na parke sa tapat ng kanilang gusali, nakita niya si Aki. Nakaupo sa isang bangko, tumutugtog ng gitara. Ang lalagyan ng gitara ay bukas sa sahig para sa mga barya. Isa siyang busker, isang musikero sa kalye. Ngunit ang musika niya parang galing sa isang malaking entablado. Ang mga liriko ng kanyang kanta ay tumago sa puso ni Kislap. Sa bawat pagpatak ng luha, may bagong umagang sisikat. Ilang sandali siyang nanood. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, ang musika ni Aki ay parang isang kandila. Nang pabalik na siya sa kanyang laptop, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. "Huwag kang mag-alala, Kislap. Hindi pa tapos ang laban." Napakunot ang kanyang noo. Sino ito? Paano nalaman ang pangalan niya? Ang puso niya ay biglang kinabahan. Isang halo ng takot at pag-asa. Hindi niya alam na ang nagpadala ng mensaheng iyon at ang musikero sa labas na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay iisa. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang liwasang amihan ay naging kanlungan ni Kislap. Tuwing hapon, pagkatapos ng walang katapusang paghahanap ng trabaho online at pag-aalaga sa kanyang ina, doon siya tumatambay. Doon niya pinapanood si Aki na kumanta. Ang mga himig nito ay tila isinulat para sa kanya. Naging magkaibigan sila. Higit pa sa magkaibigan, si Aki ang naging liwanag niya sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat rejection email na natatanggap ni Kislap, si Aki ang nagsasabing, hindi kanila karapat-dapat. Kapag nakikita niyang malungkot si Kislap, kakantahan niya ito ng mga masasayang awitin hanggang sa mapangiti niya ito. "Saan mo nakukuha ang mga kantang yan?" tanong ni Kislap isang hapon, habang nakaupo sila sa damuhan at pinapanood ang paglubog ng araw. "Dito lang," sagot ni Aki, sabay turo sa kanyang dibdib. "Isinusulat ko kung anong nararamdaman ko." May isang pagkakataon, tinuruan siya ni Aki na tumugtog ng gitara. Inilagay nito ang kanyang mga daliri sa tamang posisyon sa fretboard. Nang magkadikit ang kanilang mga kamay, isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Kislap. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Aki, nakita ni Kislap ang isang emosyon na higit pa sa pagkakaibigan. Kilig. Iyon ang salitang matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may mga pagkakataong hindi maintindihan ni Kislap si Aki. Minsan, habang naglalakad sila sa isang mall para magpalamig, napadaan sila sa isang tindahan ng mamahaling damit. Mukhang babagsak ang stocks nila. Masyadong aggressive ang kanilang Q3 marketing strategy, pero hindi sustainable ang supply chain. Biglang sabi ni Aki, na parang nag-iisip ng malakas. Napakunot ang noo ni Kislap. "Ano ang Q3? Paano mo nalaman yon?" Natigilan si Aki. Tila nagulat sa sariling sinabi. Ngumiti ito ng alanganin. Wala. Narinig ko lang sa radyo kanina. Alam mo na, mga balitang pangnegosyo." May isa pang gabi, habang nagkakape sila, biglang tumunog ang telepono ni Aki. Isang bagong modelo? Makintab at siguradong napakamahal. Napansin ni Kislap iyon. "Ganda ng telepono mo, Puna niya.
Ah, ito ba? Sabi ni Aki. Mabilis itong itinago sa bulsa. Clone lang to. Galing Divisoria, mura lang. Pero ang pinakapinagtaka niya ay nang minsang kumakain sila ng isaw sa isang stall sa kalye. May isang itim, marangyang van ang dumaan at bumusina. Nakita ni Kislap ang driver na bahagyang yumuko sa direksyon ni Aki. Nagkunwari si Aki na walang nakita at bigla siyang hinila palayo. Tara, doon tayo. Mas masarap daw ang isaw sa kabilang kanto. Sabi nito, halatang iniiwasan ng van. Ang mga maliliit na bagay na yon ay parang mga maling nota sa isang perpektong kanta. Mga lihim na akorde na hindi niya maintindihan. Mahal niya ang pagiging simple ni Aki, ang pagiging musikero nito sa kalye. Ngunit may parte sa kanya na nagsasabing mayroon pa siyang hindi alam. Mayroon itong itinatago. Isang araw, isang malaking sorpresa ang dumating. Habang nasa ospital si Kislap para kunin ang mga gamot ng ina, sinabi sa kanya ng cashier na bayad na ang lahat ng kanilang natitirang balanse. Isang malaking halaga. Sino po ang nagbayad? Gulat na tanong ni Kislap. Hindi po nagpakilala, ma'am. Sagot ng babae. Anonymous donor daw po. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Aki. Kinumpronta niya ito nang magkita sila sa parke. Aki, ikaw ba ang nagbayad ng hospital bill ni inay? Tanong niya. Ang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Umiling si Aki, ngunit hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ako Kislap. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Musikero lang ako sa kalye. Gusto niyang maniwala. Ngunit ang pag-iwas nito ng tingin ay nagtanim ng mas malalim na pagdududa sa kanyang puso. Kinagabihan, habang pauwi na siya mula sa pagbili ng bigas, muli niyang nakita si Aki sa parke. Ngunit hindi ito tumutugtog. Nakatayo ito sa isang madilim na bahagi. May kausap sa telepono. Dahil sa pag-aalala, nagtago si Kislap sa likod ng isang malaking puno para makinig. Iba ang boses ni Aki. Walang lambing. Puno ito ng awtoridad at pagkaapura. I don't care what it takes, sabi ni Aki sa kausap. I want eyes on her 24/7. Siguraduhin ninyong walang makakalabas na impormasyon tungkol sa atin. Understood? Isang mahabang katahimikan. At tungkol sa transfer, make sure it's untraceable. Ayokong malaman niya. Napatakip si Kislap sa kanyang bibig. Ayokong malaman niya. Siya ba ang tinutukoy? Sino si Aki? Para kanino siya nagtatrabaho? Ang lalaking nagbibigay sa kanya ng liwanag ay siya ring nagbabalot sa sarili nito ng kadiliman. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang marangyang penthouse office na natatanaw ang buong syudad, galit na ibinagsak ni Silakbo di Makulangan ang isang folder sa kanyang mesa. Ano't hanggang ngayon ay wala pa rin tayong makitang butas laban kay Hanan Sandigan. Sigaw niya sa kanyang tauhan. He's too clean, parang multo. Lumalabas lang kapag may board meeting. Ma'am, mahigpit po talaga ang seguridad niya. Sagot ng lalaki, nanginginig sa takot. Pero meron po kaming ibang nakita. Isang bagay na baka maging interesante sa inyo. Inilapag ng lalaki ang isang brown envelope sa mesa ni Silakbo. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato ni Kislap Pagsilang. At sa tabi nito, isa pang set ng litrato. Si Lola Ginhawa. Sa huling litrato, nakuhanan ang dalawa na masaya hanggang nag-uusap sa isang palengke. Tila matagal nang magkakilala. Napatitig si Silakbo sa mga litrato. Ang babaeng sinibak niya. Ang matandang tinulungan nito. Nag-uusap, nagtatawanan. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang matandang iyon. Pamilyar. Saan niya nga ba ito nakita? Bigla, isang alaala ang pumasok sa isip niya. Isang lumang litrato mula sa isang business magazine. Si Don Ricardo Sandigan, ang yumaong patriarka ng pamilya, at sa tabi nito ay ang kanyang asawa, si Ginhawa Sandigan.
Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Ang matandang tinulungan ng walang kwentang babaeng yon ay ang lola ni Hanan Sandigan, ang reyna ng imperyo. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silakbo. Well, 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 bulong niya sa sarili. Mukhang meron na tayong paraan para painitin ang laro. Tumingin siya sa litrato ni Kislap. Akala mo siguro tapos na tayo, Kislap pagsilang. Ang totoo, nagsisimula pa lang. Nakatayo si Silakbo sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang opisina. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na abot kamay. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay mga apoy lamang na nagpapaalala sa kanya ng isang nagbabagang galit na matagal na niyang kinikimkim. Isinara niya ang kanyang mga mata at bumalik ang alaala. Isang batang babae, mga 10 taong gulang, nagtatago sa likod ng isang haligi sa isang malaking mansyon. Naririnig niya ang boses ng kanyang ama, nagmamakaawa. Ricardo, kaibigan kita. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang boses na sumagot ay malamig at walang awa. Ang boses ni Don Ricardo Sandigan, ang lolo ni Hanan. Tapos na tayo, Horacio. Nilabag mo ang tiwala ko. Pinasok mo ang isang illegal na transaksyon gamit ang pangalan ng aking kumpanya. Paano ko pa ipagkakatiwala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan ko? Pero pamilya ko, mawawala ang lahat sa amin. Sana'y inisip mo yan bago ka naging ganid. Nakita ng batang si Silakbo ang kanyang ama na lumuhod, umiiyak, at nakita niya si Don Ricardo na walang emosyong tumalikod. Ang araw na yon ang simula ng kanilang pagbagsak, ang pagkawala ng kanilang mansyon, ng kanilang mga sasakyan, ng dignidad ng kanyang ama na unti-unting nilamon ng depresyon hanggang sa ito'y mamatay. Minulat ni Silakbo ang kanyang mga mata. Ang sakit ng nakaraan ay kasing sariwa pa rin ng alak sa kanyang kopita. Para sa kanya, hindi kasakiman ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang ama. Ito ay pagtataksil at ang pamilya Sandigan ang may utang sa kanila. Isang utang na sisingilin niya ng may tubo. Hanan Sandigan, bulong niya sa salamin na para bang kausap ang refleksyon ng apo ng lalaking kanyang kinamumuhian. Aagawin ko sa iyo ang lahat. Kung paanong inagaw ng lolo mo ang lahat sa amin. Ang pagkakatuklas niya sa koneksyon ni Kislap pagsilang at Lola Ginhawa ay isang biyaya mula sa langit. Isang kahinaan, isang pambukas sa perpektong pader na itinayo ni Hanan sa paligid nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tao. Gusto kong sundan mo ang bawat galaw ni Kislap pagsilang. Utos niya. Ang boses ay matigas. Huwag ninyo siyang sasaktan. Hindi pa ngayon. Gusto ko lang maramdaman niya na ang mundong ginagalawan niya ay unti-unting sumisikip. Gusto kong matakot siya. Gusto kong mapilitan siyang tumakbo. Papunta sa akin. Nakatanggap si Hana ng isang text message mula sa kanyang security team. Isang litrato. Ang litrato ay kuha mula sa malayo. Si Kislap, naglalakad pa uwi, may dalang supot ng bigas. At sa likod niya, sa kabilang kalsada, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang malinaw na sumusunod sa kanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Hanan. Nagsimula na si Silakbo. Bilang si Aki, ang tanging magagawa niya ay bantayan si Kislap mula sa malayo. Bilang si Hanan, kaya niyang protektahan ito ng lubusan, ngunit iyon ay mangangahulugan ng paglalantad sa kanyang sarili. Isang panganib na hindi pa niya kayang gawin. Ang investigasyon niya sa mga ilegal na gawain ni Silakbo ay nasa kritikal na yugto. Isang maling galaw lang at lahat ng ebidensyang pinaghirapan niyang kolektahin ay mawawalang saysay. Kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis. Gabi-gabi, pagkatapos niyang ihatid si Kislap
Sa tapat ng apartment nito bilang si Aki, nagiging sihanan siya. Nagpupulong kasama ang kanyang mga investigador. Sinusuri ang daan-daang pahina ng mga dokumento, hinahanap ang isang hibla na mag-uugnay kay Silakbo sa pagkamatay ng kanyang ama. Pero habang ginagawa niya iyon, ang mundo ni Kislap ay unti-unting ginugulo. Isang araw, bigla na lang silang pinaalis sa kanilang apartment. Sinabi ng may-ari na may biglang nag-alok ng doble sa renta nila. Walang nagawa si Kislap at ang kanyang ina, kundi ang mag-impake. Habang naghahanap sila ng malilipatan, nalaman ni Kislap na ang kanyang kapatid na bunso ay inakusahan ng pagnanakaw sa eskwelahan. Isang pitaka na may malaking halaga ang nakita raw sa bag nito. Sunod-sunod, walang tigil. Ang mga kamalasan ay parang isang bagyo na direktang nakatutok kay Kislap at alam ni Hanan kung sino ang may pakana ng lahat. Sa likod ng mga pangyayari, palihim siyang kumikilos. Binayaran niya ang isang kaibigan para paupahan kay Kislap ang isang mas maganda at mas ligtas na apartment sa mas mababang halaga. Pinalabas na ito'y isang promo. Ipinadala niya ang kanyang abogado sa eskwelahan ng kapatid ni Kislap para linisin ang pangalan nito. Nalaman na ang nag-akusa ay binayaran lamang para gawin yon. Ginawa niya ang lahat ng ito sa anino. Tinitiis ang sakit na makitang nahihirapan si Kislap nang hindi masabi sa kanya ang totoo. Isang gabi, hindi na niya natiis. Nakita niya si Kislap na nakaupo mag-isa sa parke, ang balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nilapitan niya ito bilang si Aki. "Kislap!" Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod. "Bakit, Aki? Bakit nangyayari ang lahat ng ito? May nagawa ba akong masama?" Ang tanong na yun ay parang isang punyal sa puso ni Hanan. "Ako ang dahilan, Kislap. Dahil sa akin, nadadamay ka." Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili lang sa kanyang isipan. Sa halip, niyakap niya ito. Isang yakap na mahigpit, puno ng mga salitang hindi niya masabi. "Hindi ka nag-iisa, Kislap. Nandito ako." Sa mga bisig niya, naramdaman ni Hanan ang panginginig ng dalaga. Gusto niyang manatili sila sa ganoong posisyon, magpakailanman, kung saan kaya niya itong protektahan. Ngunit alam niyang hindi maaari. Ang yakap na ito ay isang kasinungalingan. Ang taong yumayakap sa kanya bilang si Aki ay siya ring dahilan ng panganib na dala ni Hanan. Biglang kumalas si Kislap sa yakap. May tinitigan ito sa likuran niya. Lumingon si Hanan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakatayo ang itim na van na minsan nang bumusina sa kanya. Nakabukas ang bintana at sa loob, malinaw niyang nakita ang isang mukha. Ang isa sa mga tauhan ni Silakbo. Nakatitig ito sa kanila, hindi nagtatago, nagpapakita. Nagsisimula na ang tunay na laro at si Kislap ay nasa gitna nito. Kinabukasan, pag-uwi ni Kislap mula sa palengke, napatigil siya sa tapat ng pinto ng kanilang bagong apartment. Nakaawang ito. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang dibdib niya ay kumakabog sa takot. Ang loob ng apartment ay isang gulo. Ang mga aparador ay nakabukas. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang mga unan sa sofa ay tila hiniwa. Walang ninakaw na mamahaling gamit. Ang layunin ay hindi pagnanakaw. Ito ay isang babala. At sa ibabaw ng maliit na mesa sa gitna ng sala, may isang bagay na iniwan para sa kanya. Isang sirang manika. Ang buhok ay ginupit. Ang damit ay pinunit. Sa tabi nito, isang piraso ng papel. Nanginginig ang kamay ni Kislap habang dinadampot ito. Nakasulat sa pulang tinta, "Layuan mo ang hindi sayo." Nabitawan ni Kislap ang piraso ng papel. Ang mga tuhod niya ay nanghina at napaluhod siya sa sahig sa gitna ng ginulong mga gamit. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sino? Bakit? Ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng hindi sayo?
Ang trabaho ba sa sinagtala? O si Aki? Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang tanging taong naisip niyang tawagan ay si Aki. Isang ring lang, sumagot agad ito. Kislap, anong nangyari? Ang boses ni Aki sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala na para bang alam na nitong may hindi magandang nangyari. Aki! Nabasag ang boses ni Kislap sa isang hikbi. Ang apartment, pinasok. May nag-iwan ng babala. Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Ibinaba ni Aki ang tawag. Wala pang 10 minuto, dinig na ni Kislap ang malalakas na katok sa pinto. Si Aki, pagbukas niya, ang mukha nito ay puno ng galit at pag-aalala. Pumasok ito at sinuri ang buong apartment, ang mga panga ay nagtiim. Nang makita nito ang sirang manika at ang sulat, isang mura ang nakawala sa mga labi nito. Isang bagay na hindi pa naririnig ni Kislap mula sa malumanay na musikero. Kislap, sabi nito, hinawakan ng kanyang mga balikat. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin. Huwag kang matakot. Pangako, hindi kita pababayaan. Poprotektahan ng kita. Sa mga mata ni Aki, nakita ni Kislap ang isang determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Ang musikero sa kalye ay biglang naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking may awatoridad, isang lalaking handang pumatay para sa kanya. Naramdaman niya ang init ng mga kamay nito sa kanyang balikat at sa sandaling iyon, naniwala siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Natatakot ako, Aki. Shh! Nandito ako. Bulong ni Aki habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa gitna ng yakap na yon, sa likod ni Aki, nakabukas ang telebisyon na hindi nila namalayang iniwang naka-on kanina. Karaniwang programa lang ang palabas. Ngunit bigla, naputol ito. Breaking news! Nagpatawag ng isang emergency press conference ang Sinagtala Holdings. Ang pangalan ng kumpanya ay agad na kumuha sa atensyon ni Kislap. Kumala siya sa yakap para tingnan ang TV. Nag-flash sa screen ang logo ng Sinagtala Holdings. Ang reporter ay nagsasalita ng mabilis. Matapos ang biglaang pag-anunsyo ng indefinite leave of absence ng kasalukuyang CEO dahil sa mga isyong pangkalusugan, ipapakilala na po sa publiko ang pansamantalang hahalili sa kanya. Isang pangalan na matagal nang hindi naririnig sa mundo ng pagnenegosyo, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, sandigan. Kinabahan si Kislap. Aki, ano to? Tanong niya. Ngunit ang mga mata ni Aki ay nakapako sa screen. Ang mukha ay biglang namutla. It will be led for the time being by its rightful heir. Patuloy ng reporter. Mga kababayan, narito na siya. Ang acting CEO ng Sinagtala Holdings, Mr. Hanan Sandigan. Lumabas sa screen ang isang lalaki. Nakatayo sa isang podium, suot ang isang mamahaling itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras. Ang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang mukha, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Kislap. Ang lalaki sa telebisyon ay si Aki. Iba ang damit, iba ang ayos, iba ang tindig. Ngunit ang mga mata, ang malulungkot na mga matang yon na una niyang nakita sa ilalim ng ulan, ay parehong-pareho. Dahan-dahan, lumingon si Kislap kay Aki. Ang Aki na nasa tabi niya ay nakatingin din sa kanya. Ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay sa isang nakakabinging pagsabog. Ang mamahaling telepono, ang mga salitang pangnegosyo, ang itim na van, ang bayad na hospital bill, ang mga kamalasan, o hindi siya tinutulungan ng isang musikero sa kalye. Minamanmanan siya ng CEO ng kumpanyang nagwasak sa kanya. Sino ka? Tanong mo ni Kislap. Ang boses ay isang nanginginig na bulong. Ang init na naramdaman niya kanina
ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. "Sino ka talaga?" "Kislap, magpapaliwanag ako," sabi ni Hanan. Inaalis ang pagiging aki sa kanyang boses. Inilahad niya ang kanyang kamay para hawakan siya, ngunit umatras si Kislap na parang napaso. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkasibak sa trabaho. Mas matindi pa sa takot na naramdaman niya kanina. Dahil ito ay galing sa taong pinagkatiwalaan niya, sa taong minahal niya. Biglang tumunog ang telepono ni Hanan. Sa gulat, hindi niya ito nagawang itago. Nakita ni Kislap ang pangalan sa screen, Lola Ginhawa. Ang matandang tinulungan niya sa lobby. Ang lola ni Hanan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang plano. At siya, si Kislap, ay isang tangang piyesa lamang sa kanilang laro. "Ginagamit mo lang ako," sabi ni Kislap. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng galit. "Ginagamit niyo akong lahat. Laban kanino? Laban kay Ma'am Silakbo?" "Hindi, Kislap. Hindi totoo yan. Ginawa ko to para protektahan ka," desperadong sabi ni Hanan. "Protektahan ako? O protektahan ang sarili mo?" Sigaw ni Kislap. Ang tiwala niya ay durog na durog. Parang mga piraso ng kontratang pinunit sa harapan niya. "Lahat ng sinabi mo, lahat ng kanta mo, lahat ba yun kasinungalingan?" Hindi makasagot si Hanan. Dahil sa isang banda? Oo, ang buong pagkatao ni Aki ay isang kasinungalingan. At ang katahimikan niyang iyon ang sumagot sa lahat ng tanong ni Kislap. "Sinungaling!" Sigaw niya. Ang salita ay puno ng sakit at pait. Tumalikod siya. Tumakbo. Tumakbo siya palabas ng apartment. Palayo kay Hanan. Palayo sa mga kasinungalingan nito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makalayo. Narinig niya ang pagsigaw ni Hanan sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo lang siya, nawala sa dilim ng gabi, habang ang mukha ni Hanan sandigan sa telebisyon ay patuloy na nagsasalita tungkol sa tiwala at integridad. "Kislap!" Ang sigaw ni Hanan ay nilamon ng ingay ng gabi. Nakatayo lang siya sa gitna ng ginulong apartment, nakatingin sa bukas na pinto kung saan nawala ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Ang imahe ng kanyang mukha bago ito tumakbo, isang halo ng matinding sakit at pagkamuhi, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Parang sinaksak ang kanyang puso. Lahat ng kanyang pinag-ingatan, lahat ng kanyang ginawa para protektahan ito, ay sumabog sa kanyang mukha sa pinakamasamang paraan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang security head. "Find her!" Utos niya. Ang boses ay nagpipigil ng panginginig. "Hanapin ninyo si Kislap pagsilang. I don't care what it takes. Huwag ninyo siyang hahayaang mawala sa paningin ninyo. But do not approach her. Just make sure she's safe. Understood?" Pagkatapos ibaba ang tawag, napasuntok siya sa pader sa tindi ng frustrasyon. Anong nagawa ko? Ang plano niya ay perpekto. Ilalabas niya ang katotohanan sa tamang panahon. Ililigtas niya si Kislap mula sa anino. Ngunit minaliit niya ang talino ni Silakbo. Minaliit niya ang epekto ng kanyang mga kasinungalingan. Nagring ang kanyang telepono. Si Lola Ginhawa. "Apo, napanood ko ang balita. Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" "Si Kislap, Lola," sagot ni Hanan. Ang boses ay basag. Nalaman na niya. Sa pinakamasamang paraan. Galit na galit siya. "Lola, anong gagawin ko?" Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. "Hanan," sabi ni Lola Ginhawa. Ang boses ay mahinanay. Mahinahon ngunit may bigat. Ang isang basag na tiwala ay mas mahirap buuin kaysa sa isang basag na salamin. Hayaan mo muna siyang huminga. At sa panahong ito, mas kailangan mong mag-ingat dahil alam kong gagamitin ito ni Silakbo laban sa'yo. Tumakbo si Kislap nang walang direksyon.
Ang mga lansangan ng Maynila ay naging isang malabong tanawin sa kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Bawat kanta ni Aki na minahal niya ay isa na ngayong paalala ng isang malaking panloloko. Bawat matamis na salita, bawat yakap, bawat pangako. Lahat ay bahagi ng isang script. Napagod, napadpad siya sa isang maliit na parke at naupo sa isang bangko sa ilalim ng madilim na puno. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Pakiramdam niya ay mas masahol pa siya sa isang tanga. Nagtiwala siya, nagmahal siya, at sa huli, siya lang din ang nasaktan. Miss Pagsilang, isang boses ng isang babae ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa harapan niya, may dalang payong para protektahan siya sa ambon, ay ang huling taong inaasahan niyang makita. Si Silakbo di Makulangan, ngunit ang Silakbo na nasa harapan niya ngayon ay iba. Wala ang matatalim na tingin, wala ang mapanuyang ng ngiti. Ang mukha nito ay nagpapakita ng simpatiya. Nakita kitang tumatakbo, sabi ni Silakbo. Ang boses ay malumanay. Ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Kislap. Pinunasan niya lang ang kanyang mga luha. Umupo si Silakbo sa tabi niya. Nag-iwan ang sapat na espasyo sa pagitan nila. Nakita ko rin ang balita tungkol kay Hanan Sandigan. Sa pagbanggit ng pangalang yon, muling nanikip ang dibdib ni Kislap. Alam mo Kislap, pagpapatuloy ni Silakbo na tila nagkukwento sa isang kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ikaw ang una at huling biktima ng mga sandigan. Napakunot ang noo ni Kislap, ngunit nanatili siyang tahimik, nakikinig. Kinuwento ni Silakbo ang isang bersyon ng kanyang nakaraan. Isang bersyon kung saan ang kanyang ama ay isang tapat na empleyado, isang pinagkakatiwalaang kaibigan na tinraidor ng sakim na si Don Ricardo Sandigan. Kinuwento niya kung paano sila itinapon na parang basura, kung paano winasak ng mga sandigan ang kanilang buhay para sa pera at kapangyarihan. Ganyan sila Kislap, sabi ni Silakbo. Ang mga mata ay may pekeng lungkot. Gagamitin nila ang kahit sino para makuha ang gusto nila. Tignan mo ang ginawa sa'yo. Ginamit ka niya para mapalapit sa lola niya, para magmukha siyang mabait. Ginamit ka niya bilang pain sa kanyang laro laban sa akin. Pareho lang tayo Kislap, biktima. Ang mga salita ni Silakbo ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Kislap. Sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, ang mga sinasabi nito ay may katuturan. Ginamit siya, niloko siya. Anong gusto mo? Tanong ni Kislap sa wakas. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo. Ngunit mabilis niya itong itinago. Inabutan niya si Kislap ng isang panyo. Gusto ko ng hustisya, sagot ni Silakbo. Para sa pamilya ko, para sa'yo, para sa lahat ng mga taong inapakan nila. Kinuha niya ang isang calling card mula sa kanyang pitaka. Hindi kita pipilitin, pero kung gusto mong lumaban, kung gusto mong bawiin ang dignidad na kinuha nila sa'yo, tawagan mo ako, tulungan mo ako, at sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng hustisya. Iniwan ni Silakbo ang card sa ibabaw ng bangko at tumayo na. Mag-isip ka Kislap, sino ba talaga ang tunay na kontrabida sa kwentong ito? Tumalikod na si Silakbo at naglakad palayo. Iiwan si Kislap sa dilim, kasama ang mga lason na salita nito at ang isang piraso ng papel na maaaring maging susi sa kanyang paghihiganti o sa kanyang tuluyang pagbagsak. Pinulot ni Kislap ang calling card. Tinitigan niya ang pangalang nakaukit dito. Silakbo di Makulangan, Direktor, Sinagtala Holdings. Sa kanyang isipan, nag-aaway ang imahe ni Aki na kumakanta para sa kanya at ang imahe ni Hanan na nakatayo sa isang podium. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matimbang. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa halip na tawagan si Silakbo, nag-type siya ng isang mensahe para kay Hanan. Isang mensaheng magiging pader sa pagitan nilang dalawa. Huwag mo na akong hahanapin. Alam ko na ang lahat.
Pagkatapos, kumuha siya ng litrato. Ang kanyang kamay na may hawak sa calling card ni Silakbo. At ipinadala niya ito kay Hanan. Isang malinaw na mensahe. Pumipili na siya ng kanyang panig. Nakatanggap si Kislap ng isang text message mula kay Silakbo kinabukasan. Magkita tayo sa opisina ko, 10 am. Dito natin sisimulan ang pagkuha ng hustisya. Magdamag na hindi natulog si Kislap. Ang galit niya kay Hanan ay parang isang apoy na naglalagablab at ang alok ni Silakbo ang nagsisilbing gasolina. Tama si Silakbo. Hindi siya maaaring maging biktima lang. Kailangan niyang lumaban. Ngunit sa ilalim ng apoy na yon, may isang maliit na tinig. Isang pamilyar na tinig. Ang tinig ni Aki. Ang ginawa mo para sa matanda kanina. Tama iyon. May mga bagay na nawawala sa atin para bigyan ng puwang ang mga bagay na mas nararapat. Hindi ka nag-iisa, Kislap. Nandito ako. Totoo ba ang lahat ng iyon? O bahagi lang ng panloloko? Ang puso niya ay nahahati. Bago siya umalis para makipagkita kay Silakbo, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang apartment. Isang matandang babae na may malumanay na ngiti, ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Si Lola Ginhawa. Hiya! Bati nito. Ang boses ay kasing kalmado ng isang umaga sa probinsya. Maaari ba tayong mag-usap? Isasara na sana ni Kislap ang pinto. Ayaw na niyang makipag-usap sa kahit sinong sandigan. Ngunit may kung anong kapangyarihan sa presensya ng matanda na pumigil sa kanya. Pinapasok niya ito. Umupo si Lola Ginhawa sa sofa, sa mismong lugar kung saan gumuho ang mundo ni Kislap kagabi. Alam kong galit ka, Kislap. Nagsimula ang matanda. At may karapatan ka. Walang salita ang makakapagpaliwanag o makakapagpagaan sa sakit ng pagtataksil na nararamdaman mo ngayon. Hindi kumibo si Kislap. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang pader sa pagitan nila. Hindi ako naparito para ipagtanggol ang kasinungalingan ng aking apo. Pagpapatuloy ni Lola Ginhawa na ikinagulat ni Kislap. Mali ang paraan niya. Masyado siyang nagpadala sa kagustuhan niyang protektahan ang lahat ng mag-isa. At sa huli, ang taong pinakagusto niyang protektahan ang kanyang nasaktan. Tumingin ng diretso si Lola Ginhawa sa mga mata ni Kislap. Naparito ako para sabihin sa iyo ang katotohanang hindi niya masabi-sabi. Ang dahilan sa likod ng lahat ng kanyang ginagawa. Kinuwento ni Lola Ginhawa ang lahat. Hindi ang bersyon ni Silakbo, kundi ang totoong nangyari. Ang tungkol sa iligal na transaksyon ng ama ni Silakbo na halos ikabagsak ng sinagtala. At ang pinakamabigat sa lahat, ang pagkamatay ng papa ni Hanan, ang anak ko, ay hindi isang aksidente. Hija, sabi ni Lola Ginhawa, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isa iyong pagpatay. At may matibay kaming ebidensya na ang mga taong nasa likod noon ay ang mga kasosyo ngayon ni Silakbo sa kanyang mga maduming transaksyon. Natigilan si Kislap. Ito ay higit pa sa away sa negosyo. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Nagpanggap si Hanan hindi lang para mag-imbestiga sa pagnanakaw sa kumpanya. Paliwanag ng matanda. Ginawa niya iyon para mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. At nang makilala ka niya, nang makita niya kung gaano kakabuti, natakot siya. Natakot siya na kapag nalaman ni Silakbo ang koneksyon mo sa akin, gagamitin ka niya. Kaya sinubukan kanyang protektahan sa paraang alam niya. Sa anino? Isang maling paraan. Pero hiya, ang intensyon ng puso niya ay totoo. Inilabas ni Lola Ginhawa ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Isang litrato ng isang masayang pamilya, isang batang Hanan, kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang ipinaglalaban niya, bulong ng matanda. Isang pamilyang winasak ng kasakiman. Ang pader na itinayo ni Kislap sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Naalala niya ang lungkot sa mga mata ni Aki.
Iyon pala ang bigat na dinadala nito. Ang kabaitang nakita niya kay Aki, ang pag-aalala. Ang mga kantang tumagos sa kanyang kaluluwa, hindi maaaring maging kasinungalingan ang lahat ng yon. Maaaring ang pangalan ay peke, ngunit ang damdamin ay totoo. Anong gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Kislap. Ang boses ay nanginginig na. Ang sundin mo ang puso mo, Hija. Sagot ni Lola Ginhawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ng puso mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pumunta pa rin si Kislap sa opisina ni Silakbo. Ngunit ngayon, mayroon na siyang ibang dala. Isang determinasyon na alamin ang katotohanan para sa kanyang sarili. Mabutit dumating ka, bati ni Silakbo. Ang ngiti ay matagumpay. Handa ka na bang tulungan akong pabagsakin si Hanan Sandiligan? Ano ang plano? Tanong ni Kislap. Pinanatiling malamig ang kanyang boses. Simple lang, sabi ni Silakbo habang inilalatag ang isang pekeng dokumento sa mesa. Sasabihin mo sa media na inutusan ka ni Hanan na manmanan ako, na inalok ka niya ng pera para sirain ako. Ikaw ang kawawang biktima na ginamit niya. Habang nagsasalita si Silakbo, pasimple at maingat na pinindot ni Kislap ang record button sa kanyang telepono na nasa loob ng kanyang bulsa. Paano ako makakasigurong hindi mo ako iiwan sa ere pagkatapos nito? Tanong ni Kislap, sinusubukang painitin ang ulo nito. Tumawa si Silakbo, isang tawang mapagmataas. Huwag kang mag-alala. Kapag naging akin na ang sinagtala, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Ang pamilya Sandigan ang may utang sa atin. At sisiguraduhin kong magbabayad sila. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay pagbagsak ng buong kumpanya, wala akong pakialam. Iyon na, ang pag-amin. Ang pruweba ng tunay nitong intensyon. Nagpaalam si Kislap, sinabing pag-iisipan niya. Paglabas niya ng gusali, huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay kumakabog, hindi na sa galit, kundi sa isang halo ng takot at tapang. Hindi siya umuwi. Pumunta siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit at pag-asa. Sa ilalim ng bubong kung saan una silang nagkita ni Aki sa gitna ng ulan, nag-text siya kay Hanan. Dito, sa kung saan nagsimula. Ilang minuto lang dumating si Hanan. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nakatayo sila sa harap ng isa't isa. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Kislap, patawarin mo ako. Wag muna, putol ni Kislap. Hindi pa siya handa sa mga paumanhin. Ang kailangan niya muna ay katotohanan. Tinitigan niya ito sa mata. May tiwala pa ba ako sa'yo? Hindi ko alam. Pero handa akong alamin. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording ng pag-uusap nila ni Silakbo. Nanlaki ang mga mata ni Hanan habang nakikinig. Nang matapos ito, isang bagong uri ng paghanga ang nakita ni Hanan sa mga mata nito para kay Kislap. Hindi na lang ito ang babaeng kailangan niyang protektahan. Isa na itong kakampi, isang partner. Salamat, Kislap, sabi ni Hanan. Ang boses ay puno ng emosyon. Kinuha ni Hanan ang isang maliit na itim na USB mula sa kanyang bulsa. Ang resulta ng lahat ng kanyang pagsisiyasat. Nandito ang lahat ng ebidensya, sabi niya habang iniaabot ito kay Kislap. Mga bank transfer, mga peking kontrata, testimonya ng mga dating empleyado. Lahat ng kailangan para idiin si Silakbo. Pero kailangan ko ang tulong mo para maisagawa ang huling plano. Ito na ang katapusan ng laro niya. Hinawakan ni Kislap ang USB. Ang bigat nito ay parang bigat ng kinabukasan ng maraming tao. Tumingin siya kay Hanan at sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang totoo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong gagawin natin? Ang Grand Ballroom ng Sinagtala Holdings ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Mga miyembro ng board, mga stockholder,
at media. Ito ang araw ng annual stockholders meeting, ang araw na pinlano ni Silakbo di Makulangan para sa kanyang huling pag-atake. Nakatayo si Silakbo sa podium, ang muka ay puno ng kumpiyansa. Sa likod niya sa malaking screen ay mga chart na nagpapakita ng pagkalugi ng mga dibisyon na hawak ni Hanan, mga numerong pineke niya para sirain ang tiwala ng board. As you can see, ladies and gentlemen, sabi ni Silakbo, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Hanan Sandigan, ang kumpanyang minahal natin ay unti-unting bumabagsak. We need a change in leadership. We need someone with a clearer vision, someone with a true passion for this company. Sa isang sulok, nakaupo si Hanan, kalmado lang, kasama si Lola Ginhawa. Pinapanood niya ang pag-arte ni Silakbo na para bang nanonood ng isang pelikula. Therefore, I am moving to file a vote of no confidence against our acting CEO, Hanan Sandigan. Deklara ni Silakbo. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Bago pa man may makapagsalita, isang pamilyar na boses ang pumailan lang mula sa likuran. Bago po kayo magbotohan, sabi ng boses, mayroon lang po akong gustong sabihin. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pasukan, nakatayo si Kislap pagsilang. Suot ang isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng tapang. Naglalakad siya papunta sa harap. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Anong ginagawa mo rito? Security! She's with me! Matatag na sabi ni Hanan. Tumatayo. Siya ang babaeng sinibak mo sa unang araw niya dahil sa pagtulong sa isang matanda. Hindi ba, Miss Di Makulangan? Tanong ni Hanan. Sapat na para marinig ng lahat. Nag-init ang mukha ni Silakbo. Wala siyang karapatang magsalita rito. Sa tingin ko po ay mayroon, sabi ni Kislap. Huminto sa tabi ng podium. Tumingin siya sa mga stockholder. Ang pangalan ko po ay Kislap Pagsilang. At ako po ay ginamit ni Miss Di Makulangan sa kanyang plano na sirain hindi lang si Mr. Sandigan, kundi ang buong Sinagtala Holdings. Kinuha ni Kislap ang kanyang telepono at isinaksak ito sa sound system. At sa buong ballroom, umalingaw-ngaw ang boses ni Silakbo mula sa recording. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay pagbagsak ng buong kumpanya. Wala akong pakialam. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng malakas na bulungan. Namutla si Silakbo, ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya. Hindi lang yan ang ebidensya, sabi ni Hanan. Nag-flash sa malaking screen sa likod ni Silakbo ang mga dokumento mula sa USB, mga bank accounts sa ibang bansa, mga pirma sa mga peking kontrata, lahat ay nakapangalan kay Silakbo. For years, paliwanag ni Hanan, Miss Di Makulangan has been siphoning money from this company with the help of foreign partners, the same people responsible for the death of my father. Sinunggaling! Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot. May isa pa pong magpapatunay sa lahat, sabi ni Kislap. At mula sa isang pinto sa gilid, lumabas ang isang babae. Ang personal secretary ni Silakbo, ang babaeng matagal nang tinitiis ang kanyang kalupitan. May dala itong isang ledger, ang orihinal na talaan ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Silakbo. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Bumagsak si Silakbo sa kanyang upuan. Talunan. Ang mga pulis na nakaabang na sa labas ay pumasok at dahan-dahan siyang pinusasan. Habang dinadaan siya sa gitna, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kina Hanan at Kislap. Nang matapos ang kaguluhan, muling umakyat si Hanan sa podium. Ngunit hindi na siya tumingin sa mga stockholder. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Kislap.
Bago matapos ang lahat, sabi ni Hanan, ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa buong silid at sa mga kamerang nagla-live broadcast. May isang tao akong kailangang hinga ng tawad sa harap ninyong lahat. Naglakad siya pababa ng podium at lumapit kay Kislap. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Kislap, pagsilang, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga kasinungalingan ko. Patawarin mo ako kung sa kagustuhan kong protektahan ka ay ako pa ang naging dahilan ng sakit mo. Ang pagiging si Aki ay isang pagpapanggap, pero ang pagmamahal na naramdaman ko para sa'yo bilang siya at bilang ako ay ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Kislap, ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng saya at pagpapagaling. Pinapatawad na kita, Hanan, bulong niya. Sa harap ng daan-daang tao, niyakap ni Hanan si Kislap, isang yakap na nagsasabing tapos na ang lahat ng kasinungalingan, isang yakap na simula ng kanilang katotohanan. Epilogue. Ilang buwan ang lumipas. Sa rooftop ng Sinagtala Holdings Building, kung saan matatanaw ang pagsikat ng araw, magkahawak kamay na nakatayo, sina Hanan at Kislap. Inilunsad nila ang kanilang pinapangarap na proyekto, ang Pagsibol Foundation. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga babaeng nawalan ng trabaho dahil sa inhustisya, binibigyan sila ng legal na tulong at panibagong pagkakataon. Handa ka na bang magsimula, Kislap ng buhay ko? Tanong ni Hanan, habang pinapanood nila ang araw na unti-unting sumisikat at nagbibigay liwanag sa buong syudad. Ngumiti si Kislap, ang kanyang mga mata ay kasing ningning ng pangalan niya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Hanan. Kasama ka, laging handa. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at mga antas sa lipunan ay naging mas matatag. Napatunayan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa isang pusong busilak na nagiging ilaw sa pinakamadilim na landas. At ang kanilang kwento ay naging isang tala ng pag-asang sumisibol pagkatapos ng dilim. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang pagsibol ng isang tala, ang paglalakbay ni Kislap at Hanan, isang kwento na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa katotohanan at ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang baguhin ang lahat. Nagpapaalala ito sa atin na ang bawat isa sa atin, sa sarili nating paraan, ay maaring maging isang kislap ng pag-asa para sa iba. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aming isinusulat. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment niyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, isang pag-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, huwag po nating kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa ating mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong tita, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.